Sama-sama tayong magiging saksi. Mahigit 50,000 residente sa Western at Central Visayas ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ayon sa Office of Civil Defense. Sabi ng FIVOX, mandatory o dapat nang palikasin ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. At mula sa La Castellana, Negros Occidental, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, patuloy ang pagsidatingan dito sa evacuation center sa La Castellana sa Negros Occidental ng mga residenteng inilikas dahil sa pagputok ng Mount Canlaon kaninang hapon. Hala! Nagulantang ang mga nakatira sa paligid ng Bulkan Canlaon nang bigla itong pumutok pasado alas 3 ng hapon kanina. God, sagid ka, isang putok lang mo. Nanginginig ako. Kita rin sa video ang pagbaba ng kulot-kulot na usok sa dalisdis ng bundok. Explosive eruption ang nangyari sa Canlaon na tumagal ng 7 minuto. Ang nilikha nitong eruption plume o dambuhalang usok na kabaluktot patungong kanluran, timog kanluran. Umabot yan sa taas na 4,000 metro mula sa bunganga ng bulkan at natanaw mula sa bayan ng Moises Padilla, pati sa tawid dagat sa Toledo City, Cebu. Ang abong ibinuga ng bulkan bumagsak sa barangay Ilihan sa Bagos City at dumampi pa sa balat ng isang netizen. Nagka-ashfall din o pag-ulan ng abo sa La Carlota City. Akala nga raw ni Nanay Jocelyn, bumuhos lang ang ulan. Parang malakas na ulan. Akala ko nga ulan, kinuha namin yung mga sampay namin. Oh, bakit hindi naman ako nabasa? Kaya palang buhangin yung bumapatak. Ang mga nasa tabi ng kalsada, iniwan muna ang mga paninda nilang prutas at gulay at nagsipasok sa kanilang mga bahay. Sumama ang pakiramdam ng ilan. Para naninikip yung dibdib namin. Dami alikabok sa daan. Maraming asupre na nakakapit sa mga paninda. Huwag man tamay mo kay medyo pigado, matikinanglan, tagid tiyagaan eh. Umakyat kami sa taas ng ano namin at saka maglagay ng mask at magkuha ng basahan na basa para ipuna sa mga lamisa. Dahil sa ashfall, nagsagawa na ng evacuation sa ilang bahagi ng Bagos City at La Castellana ayon sa Negros Occidental PDR-RMO. Mapanganib sa kalusugan ng abo mula sa bulkan, kaya payo sa mga residente gumamit ng face mask at iwasan munang lumabas ng bahay. Nakahanda na raw ang mga disaster response team, gayon din ang mga kakailanganing food at non-food items. Nag-abiso ang FIVOX na iwasan ng mga eroplano ang lugar malapit sa bunganga ng bulkan. Bagamat sa ngayon, wala pang canceled flights sa mga airports sa Iloilo, Calibo, Bacolod, Rojas at Antique. Ang pagputok ng bulkan kanina, kahalintulad daw na nangyaring eruption din ng Canlaon nitong Hunyo. Mula Alert Level 2, itinaas na sa Alert Level 3 ang Canlaon. Ibig sabihin, nagsisimula na ang magmatic unrest. Posible ring sumunod ang kasing lakas o mas malakas na eruption. Posible rin naghay kanina magkaroon ng Pyroclastic Density Current o PDC na ayon sa FIVOX ay pinakadelikadong epekto ng eruption. Bilang pag-iingat, sabi ng FIVOX, mandatory o dapat nang palikasin ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. 30 to 60 kilometers per hour po yan. No? Meron po mga PDC na napakabilis po. Yung PDC po hindi po natin kayang takbuhan. Kaya po, kailangan po talaga ay avoidance ang safety measure po natin doon. Pinaghahanda rin ang mga residente sakaling umagos ang lahar kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Paalala lang natin sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano na they should be vigilant and they should always be prepared in case mag-escalate po yung activity, and we will raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Pia, aminadong LGU na pahirapan sa ilang bahagi ng bayan ang evacuation. Ngunit tinitiyak ng response team na maihahatid sa ligtas na lugar ang mga evacuees. Sa ngayon ay nagsasagawa ng briefing para sa mga dapat gawin at patakaran sa loob ng evacuation center. Mula dito sa La Castellana sa Negros Occidental para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Muli nagbabala ang FIVOX tungkol sa Pyroclastic Density Current o PDC na sabi nila ay ang pinakadelikadong epekto ng volcanic eruption. Sa pagputok ng Canlaon kanina, ang ibinuga nitong ash plume o dambuhalang usok
ay nagtungo sa direksyong west-southwest o kanluran-timog-kanluran. Sa kabilang direksyon sa timog-silangan, bumaba ang PDC patungong La Castellana. Ang PDC ay pinaghalong mainit na abo, bato at gas at nakakapagdulot ng pagkasunog ayon sa PHIVOLCS. Higit na mabilis ang kilos ng PDC kumpara sa Lahar Flow. At may taglay itong dynamic pressure o malakas na puwersa, kaya ang pagtama nito inahintulad ng PHIVOLCS sa pagtama ng high-speed na sasakyan. Matatali mga abo nito kaya kahit malabnaw o lusaw ang PDC, ang sa PHIVOLCS nakakapagdulot pa rin ito ng pagkasunog ng baga at asphyxiation o hirap sa paghinga. Dagdag na PHIVOLCS, hindi matatakasan ang PDC kapag dumauslos mula sa bunganga ng bulkan. Kaya mas maiging iwasan na lamang at sundin ang abisong paglilikas. Mahigit 4 na raang tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education ang wala umanong record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. Bukod po kay Mary Grace Piatos, nadagdagan pa ang mga kinukwestiyong pangalan gaya ng isang nakalagay sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Saksi, si Jonathan Andal. Nakapangalan sa isang Alice Crescencio ang 3 resibo na ito pero ang pirma at address magkakaiba. Kinasali at Sheila naman ang mga resibong ito. Magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Mga bagong resibo ito na kinikwestiyon ng mga kongresista. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, walang record ng kapanganakan ng mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Alice Crescencio, pati si Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo. Nauna na rin kinumpirma ng PSA na walang birth record sa kanila, si Mary Grace Piatos. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Nasa 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero si Congresswoman Franz Castro kinwestiyon ng hindi pagpapatawag sa 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daan-daang milyong pisong confidential funds ni Vice President Duterte. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng AFP. Sabi naman ng BICE, makakahinga na ng maluwag ang staff ng 2 tanggapan sa pagtatapos ng pagdinig ng komite ng Kamara. Wini-welcome din daw ng BICE ang paghahain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng mga impeachment complaint ang kinikwestiyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd, pati na mga naging pahayag ng BICE laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni House Secretary General Velasco sa isang mensahe, posible raw na maghain ng 2 impeachment complaint ang isang religious group laban kay Vice President Duterte. Pero nangangamba ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Bukod sa Christmas break, malapit na magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December na ngayon. Ang concern ko talaga is yung time, kung possible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year,
come February, national campaign na. By March, local campaign. Hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ng impeachment. Pinaharap din ng bise sa National Bureau of Investigation sa December 11 matapos ng hindi makadalo noong November 29. Pero sabi ni Vice President Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mahigit 100 kilo ng radioactive na materyales ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI. Ang mga naarestong suspect nagpositibo sa pagiging radioactive dahil sa matagal na pagkaka-expose. Saksi, si John Consulta. Sa bahay na ito sa Cagayan de Oro City, target ng mga taga-NBI ang isa sa mga member ng grupong nakikipagtransaksyon sa dark web. Bakit, sir? Ang ibinebenta umano ng grupo, radioactive na uranium. Nahuli rin sa Pasay ang isang nagtangka umanong magbenta ng uranium sa undercover agent ng NBI. May inaresto rin sa Cebu City at sa follow-up operation may nakuha ring uranium. Ayon sa NBI, mahigit 100 kilo ng depleted uranium ang nasabat sa mga suspect na nagpositibo sa pagiging radioactive matapos ang matagal na pagkaka-expose sa ibinibenta nilang kemikal. Ang depleted uranium ay byproduct o ang produktong nagre-resulta mula sa uranium enrichment na pinagdadaanan ng uranium kapag ginagamit ito sa paglikha ng nuclear power. Hindi man ito kasing radioactive ng natural uranium, delikado pa rin ang DU, lalo kapag nalunok o kung nalanghap ang pinulbos na kemikal. Yung powder, pag na-inhale, pumasok sa lungs, alpha emitter yun eh. Yun talaga ang magiging, may material ka na nasa loob mo na nag-generate ng alpha particles, which is a potential route for cancer. Dahil delikado ang kemikal, naka-protective suit ang mga kawani ng NBI at Philippine Nuclear Research Institute na sumabak sa operasyon. Since it is carcinogenic, it can cause health hazards to your lymph nodes, bones, brains, and testes, and it can also increase the risks of breast cancers and lymphoma. Nagsagawa na ng decontamination ang PNRI sa mga lugar ng operasyon sa Pasay, Cebu at Cagayan de Oro para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Depleted uranium, especially the solid state, it's very high density. So if you use it as a bullet, it can penetrate almost anything. So that's isang ano yan. Or you can use it as a shield. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. Our subjects were intending to sell it to foreigners and not to Filipinos. Itong kauna-unang operasyon ng NBI at PNRI na may kinalaman sa uranium na isang radioactive material. Ayon sa NBI, kahit na mabigat ang implikasyon ng ginawa ng mga suspect, bailable ang kasong kinakaharap ng mga ito sa ilalim ng RA 5207 na 1968 pa na ipasa. We hope that there will be a review of the law. As we speak, we understand that there is a pending bill para ma-improve itong batas. Bukod sa peligro, ikinababahala ng PNRI kung paano ito nailusot ng ilang individual. Iniimbestigahan na ngayon sa tulong ng ating Interpol at FBI and other agencies. Dinidetermine na natin kung paano na ipasok dito sa Pilipinas yung mga uranium na yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sinampahan na ng kasong murder ang mag-asawang pulis na pumatay at nang chop-chop sa kanilang kabaro sa Kaibinoon sa Baguio City. Saksi, si Emil Sumangil. Dito muna inilagak sa kapilya ng QCPD headquarters ang labi ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis
bago ilipad sa Puerto Princesa, Palawan bukas kung saan siya naka-assign. Si De Asis ang pulis na pinatay at saka chinap-chop ang mga bahagi ng katawan bago natagpo ang nakasako sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City nitong Huwebes. Kabaro ng biktima ang mga suspect sa krimen. Isang police lieutenant colonel at kanyang misis na may ranggong executive master sergeant. Kapwa naka-assign dito sa Metro Manila ang mga suspect at nitong weekend, sinampahan na sila ng kasong murder. Tinitingnan pa rin natin motibo naman dito is yung crime of passion kasi may sinasabi nga na may love triangle dun sa ating dalawang suspect at yung ating victim. Ayon sa SPD, batay sa inihaing extrajudicial confession ng Police Lieutenant Colonel, naaktuhan niya ang kanyang misis kasama ang biktima. Based dun sa naging statement ng ating lalaking suspect, nabaril niya yung ating victim. Matapos niyang mabaril, is nagpakuha siya ng hakso doon sa kanyang asawa at pagkatapos ay dinismember yung ating victim at inilagay sa sako. At mula raw sa kanyang quarters sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig, Dinala daw po yung remains ng ating victim sa Baguio kung saan niya inilibing doon sa lote doon sa kanilang ancestral house. dito nahukay ang pira-pirasong labi ng biktima na nakasilid kasama ang ilang pang ebidensya. Gaya ng 2 sako ng bigas, 2 t-shirt at 1 sangkalan. Pero sa post sa social media ng nagpapakilalang anak ng biktima na isa ring opisyal ng PNP, binigyan diin niyang naniniwala silang pinagplanuhan ng mag-asawang suspect ang krimen. Walang nabanggit ang ating suspect dun sa kanyang statement na pinagplanuhan kasi sinabi nga niya na aktuhan niya yung ating victim at saka yung kanyang asawa pagdating niya ng bahay. Sa ngayon po kasi nagdidepende lang kami talaga dun sa naging extrajudicial confession ng ating lalaking suspect. So kung ano man po yung mga nalalaman pa nung anak nung victim is pwede po siyang pumunta dun sa Taguig City Police Station para makapagbigay po ng kanyang statement. Nakiusap sa GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na hindi muna sila magsasalita sa panahong ito. Ito naman po ay isolated event. Wala pong pwedeng maging reason para pag-isipan nila ng hindi maganda ang organization or ang PNP. Ito po ay personal po. Personal na nangyari sa 3 tao. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources paulit-ulit na nilaser ng hindi nakilalang sasakyang pandagat. Sa pamamagitan ng night vision camera, nakuna noong December 2 ang pagpapatama ng laser sa crew ng BRP Dato Tamblot ng BIFAR. Ayon sa crew, kulay pula at masakit sa mata ang laser. Malapit sila sa Hasa-Hasa Shoal, mahigit 100 kilometro ang layo mula sa Bataraza, Palawan. Pabalik sana sila sa Pag-asa Island kasama ang BRP Dato Matanam Taradapit na nagpapatrolya sa lugar. Wala pang opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol sa insidente, maging ang National Task Force for the West Philippine Sea. Exhibit ng iba't ibang bagay na gawa sa bamboo o kawayan binuksan na. Ibinida sa Bamboo Brilliance, Innovations and Inspirations in Sustainable Designs sa House of Representatives ang ilang musical instruments katulad ng gitara, iba't ibang baskets at dekorasyong pambahay. May mga upuan din at desk na ginagamit ng mga estudyante sa mga paaralan na pwedeng gawing higaan kapag kailangan ng mga evacuees. Mula sa pribadong sektor, pinangunahan ni Carolina Jimenez ng Carolina Bamboo Garden ang pagbubukas ng exhibit. Sinabi niya sa kanyang talumpati ang potensyal ng natural resources katulad ng kawayan na maaaring magpabago sa buhay, komunidad at ekonomiya. Hinamon din niya ang Kamara na magpasa ng mga batas para palakasin ang industriya ng kawayan sa bansa ngayong tumataas ang demand para sa engineered bamboo sa Amerika, Europe at iba pang first world market. Magtatagal ang exhibit hanggang sa Huwebes. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, 16 na araw na lang, Pasko na. At hindi po nagpapigil ang mga taga-Apari, Cagayan sa dagok ng sunod-sunod na bagyo para maipagdiwang ang diwa ng Pasko. At sa Candon City sa Ilocos Sur, lumutang ang ganda ng iba't ibang float na halaw sa sikat na cartoons at anime. Ating saksi. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Ganyan ang mga pailaw sa taunang Electric Float Parade sa Feria de Candon sa Candon, Ilocos Sur. 22 bayan mula sa Ilocos Sur ang nagpasiklaban.
Halo sa cartoons at anime ang disenyo ng ilang float na patok lalo sa mga bata. Nakisaya rin ang ilang kapuso artists. Sa Batac, Ilocos Norte, hindi lang basta giant, kundi kakaiba rin ang Christmas tree na lalong pina-espesyal ng paikot-ikot na carousel. Perfect din para sa mga selfie, ang tunnel of lights at pati ang harap ng munisipyo. Sa Apari, Cagayan, buhay ang diwa ng Pasko kahit sinalanta sila ng sunod-sunod na mga bagyo. Ilang beses man naantala ang kanilang Festival of Lights at ceremonial lighting. Tuwa at pag-asa pa rin ang hatid nito sa mga taga-Apari. Bago ang Christmas lighting, nagpakitang gilas ang mga estudyante sa caroling. Enchanted Christmas naman ang tema sa Naga City sa Cebu. Bida ang giant Christmas tree na sinamahan pa ng confetti at bonggang fireworks display. Meron ding performances ng mga nakabihis fairy at paru-paro. Pasok sa IG feed ang gazebo na pinalamutian ng glowing pink flowers. At pagdating sa Kapaskuhan, hindi pa uhuli ang isa sa mga sentro ng pananampalatayang Katoliko, ang Vatican. Sa St. Peter's Square, 29 na metro ang taas ng Christmas tree na nagmula sa kagubatan sa Northern Italy. Hanggang January 12 masisilayan ang Christmas tree, gayon din ang kanilang bilin. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi! Long live the magic sa pagtatapos ng record-breaking Eras Tour ng international pop star na si Taylor Swift. Ginanap ang huling show sa Vancouver, Canada. Nagsimula noong March 2023 ang tour na umabot sa mahigit $2 bilyong ang kita. Ang mahigit 100 shows sa loob ng 21 buwan, hindi pinalampas ng Swifties all around the world, kabilang na ang ilang kapuso stars. At may dapat namang abangan ng fans ng Backstreet Boys dahil ang member nitong si Nick Carter magkukoncert dito sa Pilipinas sa Marso. May once-in-a-lifetime opportunity ang Sparkle Stars na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Up close nilang na-meet o nakilala ang cast ng upcoming series na Squid Game Season 2. Ilan po sa nakabonding nila sina Lee Jung-jae, Wi Ha-jun, Lee Byung-hun, Im Si-wan at Kang Ha-nul. Tila naging bahagi rin ng games ang dalawang stars nang sila naman yung mag-costume bilang players. Nakasama rin sina Sofia at Allen sa pa-welcome dinner ng show. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.